Kanina ay tinalo ng Denver Nuggets ang Atlanta Hawks sa home court nito sa score na 134-133. Sa first two quarter ay balance na scoring ang ginawa ng Atlanta Hawks sa pangunan ni Nickeil Alexander-Walker na gumawa sa first half ng 15 points at si Jalen Johnson ay nagdagdag ng 11 points para ibigay sa Atlanta Hawks ang 19-point lead sa first half. Ang Atlanta ay tumira din ng 59% shooting sa field at may 54% sa 3-point line. Pero pagpasok ng third quarter, under 8 minutes ng laban, ay nagkaroon ng 17 tuturan ang Denver Nuggets para ibaba sa 4 ang lamang ng Atlanta. Pinangunahan ni Jamal Murray ang Denver Nuggets sa third quarter na gumawa ng 10 points. Pero hindi rin dito nagpatinag ang Atlanta Hawks at tinapos pa rin sa third quarter. Nahawak pa rin ang kalamangan sa score na 103-94. Sa fourth quarter, ay agad naman bumawi si Cam Johnson ng Nuggets ng magkakasunod na 3 points para maitabla ang laban sa score na 106. Pero hindi pa dito nagtatapos dahil si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets ay gumawa pa ng 9-0 run at sa huling tira ni Tim Hardaway Jr. para ibigay sa Denver ang 117-106 na kalamangan. Under 2 minutes ng laban ay nagtulong naman si Jalen Johnson at Kristaps Porzingis sa scoring ng Atlanta para bumawi at gumawa rin ng sariling 13-4 run para ibaba sa 2 ang lamang ng Denver Nuggets sa score na 129-127. After nito, dito na nag-take over si Nikola Jokic at tuluyan nang tinapos ng Denver Nuggets ang Atlanta Hawks. Nagtapos si Nikola Jokic namang 40 points, 9 rebounds at 8 assists habang si Jamal Murray ay may 23 points at 5 rebounds. Ang Denver Nuggets ay kasulukuyang nasa 4th seed ng Western Conference. Habang sa ibang balita, ang Lakers ay nakamonitor sa Dallas Mavericks kung i-open ba ng Dallas sa trade si Daniel Gafford dahil ang Lakers ay matagal nang inaabangan si Daniel Gafford sa trade block kahit pa noong off-season para maipares kay Luka Doncic para mapalakas ang interior defense ng Lakers. Pero dahil nga hindi nila nakuha si Daniel Gafford noong off-season, kaya naman si Andre Ayton ang nakuha nila sa Portland, na ngayon ay maganda ang ipinapakita sa Lakers, na nag-a-average ngayong season ng 16 points per game at 8.6 rebound. Pero kakailanganin pa rin ng Lakers ang serbisyo ni Gafford para pamalit kay Ayton off the bench. Kung matutuloy ang trade, ay hindi na rin mahihirapan si Gafford sa adjustment dahil magkasama na sila ni Luka dati sa Dallas. Kaya alam na ni Gafford kung paano maglaro kasama si Luka. Kaya kayo mga boss, sa tingin nyo, kailangan na ba kunin ng Lakers si Gafford? At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para updated ka sa paparating nating mga videos.